Nangangamba si Vice President Sara Duterte sa posibleng malalang epekto para sa mga Pilipino ang patong-patong na suliranin ng Pilipinas na hindi naman masolusyonan ng kasulukuyang administrasyon. Tinukoy ng pangalawang Pangulo ang sobrang taas po ng presyo ng mga produktong petrolyo, ang pagbulusok ng halaga ng piso kontra dolyar at ito pong pagtaas ng inflation rate na pinapasan ng ordinaryo at mahihirap na mga Pilipino. Kaya naman apela ng pangalawang Pangulo sa gobyerno, tulungan ang lahat at iprioridad ang mga nasa baba ng lipunan para maiwasan kumuha ng mga ito ng krimen at karahasan. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratin. Kasi Alex, ang panawagan nga ni Vice President Sara Duterte ay matulungan ng gobyerno lahat ng sektor, partikular yung mga nasa ibaba ng lipunan sa gitna ng nararanasang krisis dito sa bansa. Nababahala na si Vice President Sara Duterte sa triple whammy na nararanasan anya ng bansa ngayon, epekto ng sobrang taas na presyo ng mga produktong petrolyo, pagsadsad ng halaga ng piso at pagtaas ng inflation. Kung nitong nagkaraang magkakasunod na linggo ay nagkaroon ng rollback sa presyo ng langis, muli na naman itong tumaas ngayon. Habang ang inflation mula sa 4.1% noong Marso, halos doble ang itinaas ngayong Abril na pumalo sa 7.2%. Ang palitan naman ng piso kontra dolyar umabot na sa halos 62 pesos. Kaya ang apela ni VP Sara sa gobyerno, tulungan lahat ng mga Pilipinong nasa pinakababa ng lipunan. Sa akin lang, kung hindi man kaya, tulungan ng administrasyon, ng gobyerno, lahat, dapat tulungan nila yung mga pinaka nasa ilalim na hindi na talaga nila makaya kahit man lang yung simpleng pagbili ng pagkain. Ang mga ito anya ang dapat na mas prioridad ng gobyerno. Kasi ang problema kasi kapag yung mga wala din silang mapuntahan, wala silang recourse, ang kinakatakutan natin, they will resort to crime and violence na ayaw natin na mangyari. Giit naman ng Malacanang may mga ginagawa ang pamahalaan. Hindi lang umano ito nakikita ni VP Sara na palaging nasa bakasyon. Unang putok pa lamang po sa Middle East, February 28, nag-utos na po ang Pangulo kung paano matutulungan at marirepatriate ang mga kababayan nating Pilipino na mga OFWs sa Middle East. Unang araw pa lamang po yan, habang ang Vice Presidente ay nasa ibang bansa noon. So yun po kasi ang nagiging problema sa isang opisyal na lagi pong nakabakasyon, hindi po niya nalalaman kung ano po ang nagiging programa ng gobyerno. Nagbabala rin si VP Sara laban sa mga troll farms at online operations na ginagawa umano para sirain siya kasabay ng nalalapit na 2028 presidential elections. Sa lahat ng matunog na pangalan sa presidential elections, si VP Sara pa lang ang nagkumpirma na tatakbo siya. Si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo nagpasabi na hindi sila tatakbo sa pagkapangulo. Alam naman natin na lahat na sabi ko nga presumptive candidate na ako, and ang politika ay madumi talaga yan. Sabi nga ni PRD noon, paulit-ulit yan sa Davao City, sabi niya ang style ng karamihan o maraming mga politiko ay you paint your enemy black so that you appear white. So that pag mukha siyang madumi, mukha kang malinis kahit hindi naman totoo ikaw na malinis. Payo naman niya sa publiko, maging mapanuri sa mga nakikita sa social media. Kailangan maging matuto mag-discern ang mga Pilipino sa mga nakikita nila sa social media, particularly because pwedeng ma-manipulate ang information na lumalabas sa social media. Nagagamit na rin kasi anya ng ilan ang social media para magmanipula ng impormasyon. Kaugnay niya, nanawagan naman si Vice President Sara Duterte na sana ay hindi naman madawit sa mga issue na ibinabato sa kanya ang mga miyembro ng kanyang pamilya dahil sila ay mga pribadong mamamayan naman anya. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo.